Isang mahabang araw ng paglalakbay ang nauwi sa pagtatalo ng magkakapatid at ng kanilang shuttle driver na naging dahilan ng pagresponde ng pulisya. Ang Terminal B ay dapat ilayo mula sa sasakyan mula sa lugar ng C789. Sige at huminto siya. Ikaw, bumaba ka ng sasakyan. Ngayon na, ako bababa na ako ng sasakyan. Nagbayad ako sa parking ng kotse ko. Ito ang Batas at Krimen, inihahatid ng Batas at Krimen. Ako si Elizabeth Milner. Sa pagtatrabaho sa totoong krimen, natutunan mong madali lang makapasok ang estranghero sa buhay mo. Ang pangalan, numero at address mo ay madaling makuha ng scammer at magnanakaw ng pagkakakilanlan. Nandito ang sponsor natin, Incogni, para protektahan ang datos mo online. Hinahanap nila kung saan nailantad ang impormasyon mo at tinatanggal ito. Akala ko ligtas ako pero nalaman kong naibabahagi pala info ko sa lumang search database. Sa Incogni, madali lang gumawa ng account at sila na bahala. Kung may alam kang site, pwede mo itong isumite. Sa unlimited plans, custom removals, at Incogni Privacy Expert, sila na ang bahala para sa'yo. Bawiin mo ang iyong privacy gamit ang Incogni, pumunta sa incognicom/inside at gamitin ang code INSIDE para makakuha ng 60% diskwento sa annual plan. Sa tingin ko, marami sa atin ang sasang-ayon dyan. Nakakaramdam tayo ng sabik pagkatapos ng mahabang biyahe, pero isang pasahero, imbes umuwi, ibinaba na may posas. Mayo 27, 2024 na. Nasa Orlando tayo. Florida Orlando International Airport. Halos hating gabi nang rumesponde ang pulis sa B Terminal dahil sa pasaherong nagwala sa airport shuttle. Hindi ko siya gagalawin. Bakit ka nagsisinungaling, umatras ka? Nagpapakatanga ka ba? Tara na, alis na tayo. Pwede ba naming sabihin sa'yo? Kung pwede mo akong kausapin. Kakausapin kita. Take a seat. Grabe naman ito. Sige, kukunin ko ang espada mo, pero hindi ko magagawa yon. Kapag ganyan ang ugali mo, ano ba? Kapag ganyan ka umasta, nilalapitan mo siya ng ganyan. Gusto ko lang siguraduhin na hindi siya nagsisinungaling sa opisyal. Hindi mo trabaho yan. Sige, pasensya na. Ayon sa police report, magkapatid sina Pamela Palmer at Christopher Beck. Sabi nila, nagtatanggol lang sila sa isa't isa. Isang oras na kaming naghihintay mula 10:30, pero paulit-ulit nilang sinasabing darating ang bus sa 20 o 25 minuto. Walang dumating na bus kahit isang oras kaming naghintay. Nasa record ng telepono namin, 6 na beses kaming tumawag. Sabi nila paparating na pero may bus na dumaan na di huminto habang naghihintay kami. Dumaan lang ito at tumakbo kami para habulin, parang sandali. Tumawag siya ulit, sabi ng babae, puno na ang bus kaya naghintay pa kami ng 25 minuto. Sa kabuuan, 1 oras kaming naghintay. Huminto siya para ilagay ang gamit sa likod ng sasakyan. Sinabi ko na 1 oras na kaming naghihintay at sagot niya, nandito na ako. Sabi niya, 4 na beses na siyang nandito. Sabi ko, hindi totoo yon pero iginiit niyang 4 na beses na siyang nandito. Sige. Tapos sumakay ako sa kotse at sumisigaw pa rin siya sa akin, tinatawag mo akong sinungaling. Tapos biglang nagsimula ang eksenang ito at nagpatuloy. At sino ang sumisigaw? Siya ba? Sumigaw siya, kaya sumigaw din ako pabalik. Nasaan kayo sa isa't isa nun? Magkatabi kaming nakaupo? Sa likod niya, Sa upuan ng driver siya ang nagmamaneho? siya ang driver. Sige. Kaya nasa loob kayo ng sasakyan at siya ang driver. Oh, sige. Kaya kayo ay nasa loob ng sasakyan at nagsisigawan pa rin kayo sa isa't isa. Oo, pangit ang pagmamaneho namin. Huminto siya at gusto niya akong palayasin. Sabi niya, bumaba ka na ngayon, nasaan ka? Saan ka? Sumakay ka ba sa bus? Saan ka nakita? At Sisi, tama ba? At nung sumakay ka sa ride, maayos naman lahat nung sumakay ka or lahat ng ito. Nagsimula ito sa likod ng sasakyan. Sinabi ko, pinalulutang mo ang bag ko at kalmado lang ako. Naghintay kami ng 1 oras, sabi niya. Sabi ko, 4 na beses na akong nandito. Kaya nasa sasakyan kayo at papunta kayo dito. At pagkatapos gusto niya akong itapon palabas. Bago yon, saan? Ilayo mula sa C7 siya ay 70, huminto siya, bumaba ka ng sasakyan. Ngayon na. Hindi ako bumaba ng sasakyan kahit binayaran ko ang parking. Sinubukan niya akong itapon kaya bumalik kami sa kotse. Hinila niya ako at hinawakan ang kurbata niya tapos huminto kami. Sino ang humawak ng kurbata? Sumisigaw siya. Sumisigaw siya? Sumisigaw sa akin, tara magkita tayo. Sumigaw din ako sa kanya. Lumabas siya ng kotse para itapon ako. Tama, kaya hinawakan niya ang kurbata. Nagsalita siya ng Espanyol tungkol dito kaya sinabi ko, magsalita ka ng Amerikano at hinawakan ko siya para sabihing magsalita ng Ingles. Anong ibig mong sabihin? Inabot mo siya? Hinawakan ko ang balikat niya, ganito. Sabi ko, hilahin mo siya pabalik. Dalhin mo siya sa mismong lugar. Oo, nakuha niyo ang mga ideya niya. May ideya at lisensya kayo dito. Sinusubukan niya.
Nasa lugar na ako mula 10:20 Ako ay paulit-ulit na naghihintay at tumatawag sa counter 10:20. Sabi niya dumating na siya pero hindi naman totoo. At hindi kami nagsisinungaling. Siya ang unang sumigaw sa amin at sa kanya. Sumigaw siya sa akin. Alam mo, sinabi ko sa kanya, Ma'am, sabi ko hindi ko papayagang hawakan niya siya. Bukod kina Pamela at Christopher, may isa pang pasaherong babae mula sa Mexico na nagsabing nakita niya ang kaguluhan. Naghihintay kami para sa kanya, kasama ko at siya. Iyan ang kapatid kong lalaki. Umupo kami sa bangko at naghintay sa driver. Mga 5 o 10 minuto lang tapos sumakay na kami sa bus nang pumarada siya. Binigay namin sa kanya ang maleta, Tapos lumapit sa amin yung babae. yung babaeng nakaupo doon. Lumapit siya at iniabot ang maleta niyang may mga salamin. Ibinigay niya sa kanya ang maleta niya. Pagkatapos sumakay kami sa kotse. Naririnig pa rin namin mula sa malayo ng mahigit 1 oras. Nagsimula silang magsigawan, sumakay si ate sa bus at doon nagsimula ang lahat. May video ako ng kanyang pagsigaw. At pagkatapos, sa huli, wala nang sinabi yung lalaki. Sabi ng lalaki, may ebidensya ako sa cellphone ko na nandito lang ako at walang ibang tao. Nagsalita na rin yung lalaki at hinawakan siya sa kurbata habang nagmamaneho kami. Talagang delikado yon mga guys. Sandali lang, hayaan mo muna akong siguraduhin na tama ito. Pasensya na kung parang sabog ako. Ay nako, ito ay... Ayoko nito, nainis yung babae kasi matagal ang shuttle kaya sumakay siya sa 450 pesos. kinunan niya ng video ang insidente. Hindi. Siya ang kumuha. May mga record siya ng mga biyahe na ginawa niya kasi sinasabi niya na oo, siya ang driver. Naiintindihan mo, ma'am? Sabi niya may 6 pa siyang biyahe kaya abala siya at hindi iyon magagawa kaya posibleng ibang driver ang tinutukoy. Pero iginigiit nila na siya nga iyon. May ebidensya sa kanyang telepono na may iba pa siyang trabahong ginagawa noon. May punto naman. Lumala ito ng hinila ng lalaki ang kurbata ng isa pa pero hindi mo makita dahil madilim. Huwag tumakbo. Lumabas na. Bawal maglaro dito. Labas ka na. Huwag tumakbo. Paumanhin, hindi ko kaya. Hindi ako aalis, hindi ako bababa ng kotse. Dalhin mo ako ang kotse ko, tapos na ito. Huminto ka dito. Ang ebidensya ay paano kami? Sabi mong aalis, nagsisinungaling ka. Hindi. Dumating ako sa 277. Hindi, pero sobrang sinungaling niya. Umupo kami doon ng 1 oras at walang pumigil sa kanya. May isang bus na dumaan. Sinasabi ng lalaki na kailangan niyang bumalik. Paano magsalita ng Ingles? May tawag tayo sa telepono at mga pabo. Gusto mo subukan ito ng mali. At pasensya na. Hindi ka nag-park sa 277, 278 o 279. Nandun kami ng 1 pang oras. Wala tayong pagmumura. Meron tayong mga tawag sa telepono. Narinig din ng mga opisyal mula sa shuttle driver na ilang beses siyang tinamaan. Nasa feminine C ako, may ebidensya ako, at nung sinabi ko ito sa kanya, sinuntok niya ako. Sobrang galit niya dahil sa kanilang dalawa. Mas galit siya sa kanya. Pero sinuntok niya ako habang nagmamaneho papuntang 7-11 Chill sa Terminal C. Pero ako, Ano ang ginamit niya? Paano ko sa'yo? ganito, umiwas ako. Hinawakan ka ba niya? Oo. Dito, may tanong ka ba sa akin, bumbero ka? Wala pare. Ayos lang ako, tol. Anong balak mong gawin? Magsasampa ka ba ng kaso? Opo, sir. Sinabi ng driver na ilang beses siyang tinamaan. Hindi binanggit ni Christopher ang pananakit at iginiit niyang inilagay lang ang kamay niya sa dibdib ng driver. Sige, ano naman ang panig mo sa kwento? Ang panig ko sa kwento ay ganito. Yung dalawa nagsimulang maglakad muna, kalmado sila, lasing sila, kaya habang naglalakad sila, biglang may bumangga. Binuksan ng maliit na preno ang pinto, tumalon palabas ng kotse, parang kukunin siya. Kalmado pa rin ako noon habang sila ay nagsisigawan sa isa't isa. Tapos bumalik siya sa kotse, tapos nagsimula na naman silang magsigawan at nagharap na naman sila sa isa't isa. Kinuha niya ang telepono at nagsalita sa Espanyol. Sabi ko, alam mo, sabi ko mag-Ingles ka, ang galing mo, Rob. Hindi naman yun ang problema.
Bigla siyang sumigaw ulit, inabot niya harap, hinawakan ko dibdib niya at sinabi, tumahimik kayong lahat, putang ina, tama yan. Oo, nagmura ako, alam mo na. Nawalan ako ng kontrol, pero nawawala na talaga ako dahil inaabuso niya siya sa salita. Ibig kong sabihin, sinisigawan niya siya. Kapatid ko to, patay na siya. Tinawag niya akong sinungaling at gusto niya akong palayasin sa kotse, pati ikaw gusto mo rin akong paalisin. Ibig kong sabihin talagang sakuna na to. Pwede ba kitang sabihan ng isang bagay tungkol dito? Sabi ko, nilagay natin yung baga sa likod ng kotse. Hindi siya kumain ng tanghalian, ako lang. Tiningnan ko ang... Tinawagan ko ang trooper at sabi ko, Sir, 1 oras na kaming naghihintay. Sagot niya, Diyan nagsimula ang lahat. Sabi niya, doon nagsimula. 4 na beses na akong nandito, hindi mo ba pinanood? Nandito na ako. Oh, parang sinasabi mo, huli na para mahiya at pumunta ako dito. Pagod na kami. Mahigit 1 oras na akong naghihintay, tapos pinapakita niya cellphone niya at sinabihan ako. Pangalawang tawag, kasama kita dito, sabi ko. Alam mo, May record kami ng tawag. Gusto mo ba makita? 6 na beses siyang tumawag. Sabi ko, tinatawagan mo ako, tapos sinasabihan mo akong sinungaling. hindi, alam mo, parang sinasabi niya hindi ka nakikinig, yun lang. Wala kang pinansin kahit ano. Sabi ko, Sir, umupo kami sa kotse mo ng mahigit 1 oras. Mahigit 1 oras kaming umupo. pinanood namin lahat ng dumaan na bus. Isa lang ang ginawa namin, dental bot, pero hindi ito huminto, kaya nagmadali kaming pumunta sa airport. Tinawagan ulit ng babae, sabi niya, pasensya na, puno na bus, pero mahigit 1 oras na ganito. Totoo ba ito? Naiinis talaga ako. Yung paraan ng pagsasalita niya sa akin at sinabi ko sa kanya sa bus, alam mo sir, sabi ko, ang kailangan mo lang sabihin sa akin ay, alam mo ma'am, pasensya na po sa abala na naranasan ninyo sa front office. Dahil wala naman akong kinalaman doon. Yun lang ang kailangan niyang sabihin sa akin, aalis na sana ako. Sabi ko, ikaw, tama ka. Naglalabas lang ako ng sama ng loob kasi. Pero alam mo naman kapag naglalabas ka ng sama ng loob, alam mo na kung paano yon at naiinis ka. Mahigit 1 oras ka nang naghihintay at parang bangungot na yung buong araw. Tapos sinasabi niya sa'yo, oh, nandito ako. Hindi mo naman ako pinansin. Sumigaw siya sa akin kaya nawalan ako ng kontrol. Oh, ginawa ko. Nakuha ko na ang pahayag mo. Gusto nyo rin magsalita tungkol sa renta. Kayo ang bahala kung magpapahayag tungkol sa renta. Ano ang iminumungkahi mong gawin namin? Ibig kong sabihin na sa inyo yan, hindi ko kayo mapipilit. Nagsulat ba siya ng nakasulat na pahayag? Ibig kong sabihin, doon kami naghahanda pumunta ngayon. O sige, magsusulat siya ng nakasulat na pahayag. Magsusulat din ako ng nakasulat na pahayag. Oo, minsan. Ay, gusto ko nang umuwi. Ang sama-sama nito. Sana pwede lang akong umalis. Sana lang. Kailangan niyang pumasok sa trabaho bukas ng 7:30 ng umaga. May problema siya bilang doktor. 6:00 ng umaga. Hindi ko nga alam. Hindi ko alam. Ang sama talaga ng lalaking to. Hindi ako makapaniwala kung gaano siya kasama. Di niya ako pwedeng paalisin. Mula sa kotse. Babayaran niya ako sa telepono habang nasa daan ka. Hindi mo ako basta maitapon sa kotse. Paano ako lalabas? Hindi ko alam kung ano ang mga karapatan. Kung sasabihin kong wala ako, hindi ako sigurado. Pasensya na. Hindi ako sigurado kung trabaho mo bang tanggalin ako o hindi. Sa inyo na ng boss niya yan. Tama, hindi ko kaya. Paano siya ay, nasa kotse ka nun? Dapat siguro kunin mo ang pangalan ng kumpanya mo kung gusto mo. Para sa kanya siguro. Sandali, may Omniman tayo. Ano yon? Si Eminem ay Omni. At alam mo, ang tungkol dito ay pwede nating Bumalik tayo sa dati nating parking spot. Singil nila ay $35. Isang araw lang doon, kadalasan $15 kada araw. Kaya naghanap siya ng mas mura at nakita ang kumpanya niya. Hayaan na lang natin ang nakaraan, mag-sorry tayo at magpatuloy. Alam mo, O, game ako dyan. alam mo siya ang may sala. Oo, siya ang nagkamali. Hindi lang ako kaibigan ng isang babae. Sabi niya, pasensya sa abala pero wala akong magagawa. Ireklamo mo na lang sa boss. At sabi niya, hindi ka nakikinig. 4 na beses na akong dumaan sa tabi mo at doon ako natalo. Pagod na ako, naghihintay dito ng 1 oras mga attendant. 2 oras na ang lumipas. Bangungot na nga ang araw na to tapos dumating pa siya. Di alam ni Pamela na lalala pa ang sitwasyon. Pwede na ba tayo umalis? Hindi pa pwede siya. Pwede ka umalis pero siya hindi pa. Isinusulat ko pa sa sakyan niya. Ano ang dapat namin gawin para makalabas? Paano ito napunta doon? Bakit hindi? Hindi pa ako pwedeng umalis. Malaya na siyang umalis. Ipaliwanag kung bakit ayaw ko.
Hindi ko siya iiwan. Kailangan kong tumawag pero hindi namin makita ang telepono niya. Uy, boss. Kumusta ang pakiramdam mo tungkol sa Pagsusulat ng pahayag ay nagpapatunay lang ng nangyari sa trabaho mo. Hahayaan ko siyang magsulat ng pahayag dahil siya naman ang sumira ng lahat kaya hayaan mo siyang magsulat. Hindi ako magsusulat niyan. Kukunin ko rin ang salaysay mo kasi pareho naman kayong nandoon. Hayaan mo siyang isulat ang sa kanya tapos sa ilalim noon isusulat ko ang sa akin. Pero hindi ganun ang proseso. Bakit hindi ganun ang proseso? Sa pamagitan ng isang pahayag, Gusto niyang pumasok para magsulat ng pahayag tungkol sa iyong salaysay. Sige, base sa intindi ko, ikaw ang unang humawak sa kanya at inamin mo ito. Tama ba? Tama. Kaya nito na bigyan ka ng pagkakataon na mailahad ang iyong panig ng kwento tungkol sa nangyari. Oo, sinusuportahan ka pa rin nito kahit may video at mas pinapalakas pa ang kwento mo. Sige. interesado ka bang gawin yon? Hindi ko gagawin yun. Ayokong gawin yun. Desisyon mo yan, hindi mo kailangan gawin kung ayaw mo. Pero makakatulong yon sa hinaharap. Gusto ko siyang tulungan, baka matulungan din ako. Salita ko laban kina Kara at iba pa, alam mo na. Tama ba? Alam kong magsasampa siya ng kaso. Siya ang nagsimula. Lahat ng ito, dinidepensahan ko lang ang kapatid kong babae, ganun ko ito tinitingnan. Sige, ibig sabihin ayaw mong magbigay ng pahayag? Kailangan mong malaman na hindi kita pinipilit. Karapatan mo ito. Gusto mo ba? Tinanong mo kung ito ba ay para sa sakit ng ulo? Tama ka kung tatanggihan mo ang tumanggi. Hindi ko tiningnan si Jake kasama mo. Walang problema. Kung di ka magsusulat ng pahayag, ito lang. Dadali mo ba ako sa kulungan? Hindi pa kami umaabot doon. Iniimbestigahan pa namin lahat at ginagawa ang masusing investigasyon. Sabihin mo lang kung gusto mo. Yun lang. Isakay na lang natin siya sa kotse. O ilihis mo ang atensyon niya. Mainit. May nakuha ko. Ang bag mo. Oh. Sige, ilagay mo ang mga kamay mo sa likod para sa akin, please. Sige, gagawin namin. Ipapaalam namin sa kanya. Nakakuha ako ng trabaho. Nakuha ko na. Okay lang. Tulad ng sabi ko, lumala ang biyahe ni Pamela. Mula masama, naging mas masahol at ang tanging tagumpay niya ay nakuha ang cellphone na ng kapatid. Nahanap mo? Tingnan mo yan. Ay, nako! Tingnan mo. Ngayon, ipakuha mo na ang mga gamit niya at dalhin mo. Sa oras na ito dahil hinawakan niya ang isang tao ng walang pahintulot. Iyon ay itinuturing na pananakit dito sa estado ng Florida at magkakaroon ng kaso laban sa amin kaya siya ay dadalhin para imbestigahan. Sige? Kasalanan ko ito. Irerekomenda ko, bibigyan kita ng impormasyon tungkol sa kulungan. Lumapit ka dito para sa akin. Ma'am, hayaan mo akong ibigay sa iyo ang impormasyon. Hoy, ma'am. Walang contact sa kanya. Kailangan kita dito. Kukunin ko lang ang maleta ko sandali. Gagawin ko yan pero hindi kita pwedeng hayaang makipag-ugnayan sa kanya. Pasensya na po, ma'am. Pasensya na. Ibibigay ko ito sa asawa mo para may paraan siyang makontak ka. Kanya ito. Pwede na ba akong umalis? Pwede ba akong sumama sa kanya? Hindi pwede. Saan ako pupunta? Makukulong siya. Pero sandali lang, pwede ba akong pumunta sa kulungan? Hindi. Hindi ka pwede. Mama, anong gagawin ko, Maya? Wala akong paraan umuwi. Nasa parking lot ang kotse ko. May susi ka ba ng kotse? Oh, pero wala akong paraan papunta ron. Pwede ba kitang ihatid sa parke? Pwede ko ba makita saan kotse mo? Nasa Omni ito.
Doon nakaparada ang kotse mo. Sige, dadaling ka ng shuttle doon. Yung driver na iyon, pinapahirapan niya ang mga sinisingil ko. Hindi. Nag-abiso na siya, may iba nang susundo sa pasahero. Pwede ko ba itong mawala? Ano ang pangalan ng istasyon ng pulis? Kailangan mong umupo. Nagawa mo na yan. Kapatid ko yan. 2 beses mo na yung ginawa. Paulit-ulit na naming sinabi sa'yo. Hindi mahalaga ang maleta, kausap kita. Kapag kinausap mo kapatid ko, magkakaproblema tayo. Paulit-ulit kang pinakiusapang kumalma. Parang wala kang pakialam kung may magbago man or hindi. Nasa akin ang maleta ko, kukunin ka namin. Pero sa ngayon, Kung magpapatuloy kang mali ang asal, maaring may problema ka. Kinausap ko ang kapatid ko. Saan mo siya dadalhin? Pinapayuhan kita, sasabihin ko sana sa'yo kung saan siya pupunta para magkaroon ka ng impormasyon na yon. Pumunta ka lang mula dito hanggang doon. Kung ganyan ka, walang magbabago. ibibigay ko sa iyo ang impormasyon. Kasalanan ko lahat ito, hindi niya kasalanan. Akin ang baterya. Hindi kita ilalabas. Ang baterya ay nadikit lang sa braso ng lalaki. Yun ay nadikit? Paano naman nung tinangkang itapon niya ako sa kotse? Hindi yon tungkol sa pagdikit niya ng walang permiso. Pananakit agad. Tapos, Verbal hindi krimen? Ang paglalagay niya ng kamay niya sa kanya ay isang krimen. Alam natin ito, hindi dapat hinawakan siya. Gets ko. Pero Merton, sasabihin mo ba kung saan siya pupunta? opo ma'am, Kung alam mo lang kung gaano kasama ang taong ito. May video niyan. Nakita ko na, naintindihan ko. Pareho kayong dalawa na nag-aaway ng matindi. Oo. Sobrang nakakabaliw. Nakakatawa talaga pero maayos kong sinabi sa kanya. Alam mo, naghintay kami at naiintindihan ko ang kalagayan niya noon. Hindi naman talaga nangyayari yung paglalagay ng kamay sa isa't isa. Hindi naman yun magiging angkop. Ano mangyayari sa kanya? Makukulong ba siya at gaano katagal? Hanggang sa unang pagharap niya sa umaga, kaya pagkatapos niyang humarap sa umaga, doon pa lang nila malalaman kung ano ang susunod na gagawin. Sisira ito sa buhay niya. Hindi ito tama. Pwede ba siyang kumuha ng abogado? Oo, siguradong may abogado na siya. At may video o sino ang kumuha ng video? Isa sa mga saksi? ito ay kanya, kailangan niya ang yelo niya. Ito na, kailangan ba niya ang telepono niya? Pwede ba niyang kunin ang telepono niya? Yan ba ang telepono niya? Hinawakan niya ito. Sige. O gusto ko lang makasiguro. Give my phone away. Nakuha mo ba ang pitaka mula sa wallpaper? Hindi ko nga alam kung paano ko kukunin yun. Ano? Sorry. Walang nagbigay sa akin ng ideya. Ito ba pitaka ko? Sandali, pero nasa loob ito. Wala ito doon. Ako na ang bahala sa pitaka, basta buksan mo na lang. Nakuha na natin. Sige, alagaan mo ang sarili mo. Kailangan ko lang ng mga susi mo. Pasensya na talaga. Ito ay may tatlo ako sa pamamagitan ng espiritu. Ano pa ang kailangan mo? May computer ka sa akin. Una sa lahat, dapat may computer ka doon. Sige, salamat. Naiintindihan ko. Salamat. Kaya dito siya pupunta. Pwede na ba akong pumunta doon ngayon? Wala namang saysay kasi Gaano katagal siyang kailangang manatili doon? Paliwanag ko sa'yo, naiintindihan kita. Ayon sa isang ulat ng kaso ng Orlando Policia noong 2024, inaresto si Christopher Beck sa isang bilang ng pananakit at dinala sa Orange County Booking and Release Center. Si Pamela, kapatid niya, hindi inaresto pero kinailangang maghanap ng ibang pauwi. Ito lang ang meron ka. Yun lang ang akin, pati pitaka at bag. Wala siyang maleta. Alis na lang ako, sasabihin mong meron siya. Backpack lang dala niya, wala akong maleta. Alam ko na. Kaya, wala nang ibang shuttle kaya pwede kang mag-Uber or mag-taxi. Nasa baba lang ang mga taxi at nasa Omnilot. Tama ka, isa lang ang Omnilot. Ihahatid ako ng taxi sa kotse ko. Oo, taxi yan. Siguradong ihahatid ka niyan sa lot. Diyos ko, Richard, hindi ko na kailangan mag-taxi papunta sa kotse ko. Di ko rin alam anong tawag sa parteng ito. Tatawagan na lang kita pag nasa kotse na ako, Richard. Nasa kulungan siya. Nabigay mo na ang gamit at bag nila. oh, alis na sila. Ako, O, alis na sila. O, sige. Ay, ayos lang. O sige.
Nag-check kami ng record sa Orange County Clerk of Court at walang lumabas na court record sa kasong ito kaya posibleng na-dismiss ito. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner.